Hello, magandang araw. Ngayon tatalakayin natin ang mga konsepto, pag-unlad, saklaw at mga suliranin. Ito ay mula sa nahango ko sa internet na pinamagatang Concepts, Development, Scope and Problems. Ito po ay natala ng bansang India. So ito po ay available sa internet. So simulan na po natin. Isa sa pinakaaktibo at umuunlad na sangay ng psikolohiya ang industrial psychology. Ito ay pag-aaral ng pag-uugali ng tao sa industriya. Pangatlo, ito ay aplikasyon ng psikolohiya sa mga institusyong pang-industriya at gobyerno. Mga layunin ng pagkatuto, maunawaan ang kahulugan ng industrial psychology, matutuhan ang mga konsepto at pag-unlad nito at kilalanin ang saklaw at mga pangunahing suliranin. Kahulugan ng industrial psychology, aplikasyon ng psikolohikal na katotohanan at prinsipyo sa problema ng mga manggagawa. So talagang basically ito ay magagamit natin sa future, no? Sa mga darating na mga problema kapag tayo ay nagtatrabaho na. Pag-aaral ng pag-uugali sa industriya at negosyo. At pangatlo, sangay ng praktikal na psikolohiya para sa pagpapabuti na ugnayan ng tao sa trabaho. Ano ba ang mga konseptong nakakapaloob dito? Una, sanhi ng pag-uugali, paghusuri sa ugat ng mga pag-uugali tulad ng absenteeism at tensyon. So magandang aralin nga naman, no? Bakit ba talagang pala-absent itong empleyado na ito. So pagkakaiba ng individual differences, physical, intelihensya, intelligence, interest at personalidad. Pagkatuto, patuloy na proseso sa tao, mahalaga sa pag-unlad sa trabaho. At sunod, mga saloobin, paniniwala, opinyon, stereotype sa loobin sa trabaho. Yan yung mga konseptong pumapaloob sa industrial psychology. Ito po ang nakasulat dun sa una kong ginawang slides, yung pag-unlad ng industrial psychology. Kung mapapansin natin, ito ay nagtatapos ng 1930s. So, balik kung saan libro na nakita ko, ito ay nagsimula noong ika-19 hanggang ika-20 siglo at lumago sa USA, England, Europa, pagsisimula sa India pagkatapos ng kalayaan. Sabi ko nga sa inyo, galing po ang akdang ito sa India. So, saklaw ng IP. Ano ba ang saklaw talaga ng IP o industrial psychology? Sa unang bahagi, sinasaklaw nito ang physical na kapaligiran sa trabaho. Ayan, yung may kinalaman dito yung ilaw, upuan, at iba pa. So, uso ngayon ng aesthetic, applicable ba? O pwede ba natin i-apply yung konsepto ng aesthetic sa ating mga lugar na pintatrabahuhan? Pangalawa, pag-aaral ng ugnayan ng tao. At pangatlo, pag-usuri sa kawalang interes at mataas na moral. Ano ba ang mga pangunahing suliranin sa industrial psychology? Una, wastong pagpili ng manggagawa para sa tamang posisyon. Pangalawa, pagsasanay at paglinang ng kakayahan sa pagpapanatili ng mataas na moral na industriya. At sumunod ay ayaw na. Okay, so ibalikan na lang natin yun. Ano pa ang mga ibang suliranin? So una, pagkapagod at pagkabagod. Ayan, so inip na yung empleyado. Makikita po natin yan. Yung ang sabi, ayan, tagal na sa larawan yung ang tagal na umiyan, hinihintay mo na lang yung oras para umuwi. Parang pupasok ka na talaga para sa sweldo. Pag-iwas sa aksidente, dugon sa pisikal na kapaligiran at paglutas ng sigalot sa industriya. Ang pinakabuod ng industrial psychology ay aplikasyon ng psikolohiya sa industriya. May malawak na saklaw ito mula sa kapaligiran hanggang sa ugnayan ng tao. May mga mahalagang suliranin na kailangang solusyonan. Yan lamang at maraming salamat.